Ang tiyahin ay maituturing nating siyang pangalawa nating ina, naggagabay, tutulong at mas makakaintindi sa atin. Marami sa atin ang sobrang malapit sa mga tita na itinuturing nga ng ilang pamangkin na matalik na kaibigan. Kaya nakakagulat na magising ka na lang isang gabi at makikita mong pinatitirik ng iyong mister ang mga mata ng iyong tita sa kabilang silid. Narito ang kabuuan ng kwento. Ako si Krisa, 29 years old at may 2 anak. 16 years old pagkatapos ko ng grade 10 ay pumayag ako na sa tita ko na lang tumira. 30 years old na si tita noon at tumatanda ng dalaga. Bunsong kapatid siya ng mama ko. Si mama ang nagpapaaral kay tita Tere at sa dalawa pa nilang kapatid dahil nag-a-abroad noon si mama. Samantalang si tita Tere ay nakitira noon sa amin at sobrang close siya sa aming magkakapatid lalo na at naghiwalay na ang parents ko. Simula bata pa ako ay sobrang close na ako kay tita. Na makatapos si tita bilang accountant ay nakakuha ito ng magandang trabaho. Dahil 30s na si tita at stable na sa buhay ay nakiusap ito kay mama na siya naman ang magpapaaral sa akin dahil gusto daw niyang tumanaw ng utang na loob. Kaya naman akong paaralin ni mama dahil kahit hindi na siya nag-a-abroad ay malakas naman ang meat shop at tapsilugan na business niya. Masaya naman ako nakasama si tita. Binibili niya lahat ng kailangan ko sa eskwela at binibili niya ako ng gadget kahit hindi ko naman kailangan. Nasa 2 taon ako sa kolehiyo nang magkaroon ako ng first boyfriend, si Eric. Mabait si Eric, gwapo at maraming nagkakagusto sa kanya. Isang nurse sa bayan si Eric, minahal ko siya ng husto. Boto sa kanya ang mama ko, mga kapatid at lalong-lalo na si tita Tere. Noong 3rd year ako ay napilitan akong huminto dahil sa nabuntis ako. Si tita Tere naman ay nag-offer na sa bahay niya kami ni Eric tumira dahil ang kuya ko at asawa niya ay nakitira naman sa bahay ni mama. Malaki at 3 ang silid ng bahay ni tita Tere dahil busy din naman sa work niya kaya pumayag na din kami ni Eric. Hindi rin naman kasi kalakihan ang sweldo nito kung sakali nabubukod kami at uupa ng bahay. Sa pagsasama-sama naming 3 sa bahay may mga napapansin ako na parang ang weird. Gaya ng sobrang closeness ni tita Tere at Eric sa isa't isa. Minsan nagtampo pa ako dahil nag-aalmusal sila ng sabay at hindi ako ginising. Ang katwiran nila ay kailangan ko daw ng pahinga. Minsan ay nahuli ko si Eric na habol ng tingin ang tita ko paglabas nito ng banyo at nakatapis lang ito ng tuwalya. Nang kausapin ko siya sa loob ng aming silid ay nagtalo lang kami at sinabihan pa ako na nag-o-overthink daw akong masyado. Si tita naman ay patuloy ang pag-aalaga sa akin at sa pagbubuntis ko. Siya pa ang kasama ko pagbili ko sa mga gamit ng baby ko. Nagilty pa tuloy ako dahil sa nag-iisip ako ng hindi maganda sa kanya hanggang sa naisilang ko na ang anak namin ni Eric. Si tita pa ang nagbigay ng pangalan nito na Erickson. Laging si tita ang nag-aalaga sa baby ko at minsan pa nagsiselos na naman ako dahil bakit pati anak ko ay inaalagaan na ding mabuti ni tita. Dahil sa cesarean ako ay medyo hindi ako masyado nakakakilos kaya si tita ang nag-aalaga sa mag-ama ko. Para silang isang pamilya. Isang araw ay nabungaran ko sila sa sala. Buhat ni tita si baby. Katabi niya si Eric na hawak ang bote ng gatas na nakasubo sa anak ko. Simula noon, kahit nanghihina pa ako ay naging mapagmatsyag na ako. Inaya ko na din si Eric bumukod pero ayaw nitong pumayag at maraming dahilan hanggang sa mag 1 month ang baby.
May kunting handa na ginayak si tita. May alak din na sila ni Eric ang uminom. Matapos ang kainan na iyon, parang pagod na pagod ako. Kaya maaga pa habang pinapatulog ko si baby ay nakatulog din ako. 10:00 ng gabi na ako nagising. Wala pa sa tabi ko si Eric. Wala din sa sala. Nasa garahe naman ang motor niya at andoon din ang kotse ni tita. Kinabahan ako dahil baka nasa silid ito ni tita. Palapit pa lang ako ay natuwa ako dahil medyo hindi masyado lapat ang pinto ni tita. Ngunit nang matapat na ako sa pinto ay narinig ko ang mga ungol sa loob ng silid. Nagunahan sa pagbagsak ang luha ko. Marahan akong sumilip sa maliit na siwang at doon kitang-kita ko si Eric habang kinakain ang tahong ng tita ko. Kahit halos mangatog ang tuhod ko ay nagawa kong makapasok sa silid at magsisigaw dahil sa kababuyan nila. Pinagsasampal ko si Eric pero si tita bilang respeto ay hindi ko naman sinaktan. Panay naman ang sorry ni tita at lasing lang daw sila kaya nawala sa katinuan. Hindi ko na sila pinakinggan. Dala ang cellphone, kunting pera at bote na may lamang gatas ay nagtaksi ako na umiiyak na nagpahatid sa bahay ng mama ko. Sinubukan nila pareho pumunta sa bahay para makipag-ayos pero ang mama at kapatid ko ang nakalaban nila. Pinagsasampal ni mama si Tita Tere at itinakwil. Si Eric naman ay binugbog ng kapatid ko hanggang sa mabalitaan na lang namin na nagpakasal ang dalawa at wala pang 7 months buhat nang lumayas ako sa bahay ni tita ay binalita ng isa nilang kapatid sa mama ko na nanganak na din ito. Ibig sabihin nun, matagal na talaga nila akong niloloko at hindi ako tamang hinala lang. Mahal na mahal ko ang tita ko. Para ko na din siyang ina pero hindi ko na din siya kayang patawarin. Sa tulong ni mama at ng kuya ko ay nagsikap ako para sa anak ko. Tinulungan ko si mama sa kanyang negosyo at mas lalo iyong lumalago. Nang mag 4 years old ang aking anak ay nakilala ko si Paul, kakilala ng kuya ko. Meron siyang hindi naman kalakihan na construction supply pero sapat na sapat para bumuhay ng pamilya. Noong inaya niya ako makipag-date ay nagdalawang isip ako, dala marahil ng trauma ko kay Eric. Pero ang kuya ko mismo ang nagsabi na mabait at mabuting tao si Paul. Gusto rin daw nila ni mama na lumigaya ako sa piling ng isang matinong tao. Sumubok ako at hindi ko pinagsisisihan na binigyan ko ng pagkakataon na kilalanin si Paul. Sumapit din ng halos 5 buwan ang paglabas-labas namin nang sagutin ko siya at sa hindi ko inaasahan ay agad niya akong inaya na magpakasal. Nabibilisan man ako sa mga pangyayari pero agad din akong pumayag. Ngayon ay kasal na kami at may isa na ring anak na babae. Wala akong pinagsisisihan dahil napakabuting tao ni Paul. Mahal din niya ang anak kong si Erickson at siya na rin ang kinikilala nitong ama. Minsan ang akala natin ay bigo na tayo pero napapadaan lang pala tayo sa maling tao at kapag buksan natin ang ating mata at puso ay makikita at matatagpuan pala natin ang tao na siyang tunay na inilaan para sa atin. Ako si Krisa at ito ang aking kwento.